So yun guys, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And of course, another day, another vlog po tayo. And yun na nga, ang pag-uusapan natin tungkol na naman po kay Viancy dahil marami nga daw po naghahanap sa kanya kung bakit hanggang ngayon wala pa rin vlog ang EDC. Nako guys, siguro nasanay na po kayo sa gaya nung dati po na maraming iba-ibang mga vloggers ang bablog po kay Viancy or sa EDC. Ngayon po, may panibagong mga rules ang Kalingap na hindi na po pwede yung mga ganun para maiwasan po yung overexposure po Pero syempre, meron pong mas magandang dahilan kung bakit hindi masyadong napagkikita itong si Viancy at yan ang bibigyan natin na reaction po ngayon guys. And of course, bago tayo tumuloy, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at Ate Edna Vlogs, and ganoon na rin po si Kalingap Rob. So yan guys, at bigyan po natin ng isang magandang comment itong si Kalingap JJ dahil of course siya naman po palagi yung ating maaasahan na napaka-reliable na source po na ating mga binibigyan ng reaksyon pagdating po sa mga love teams ng Team Kalingap. So ayan, samahan po ninyo ako guys hanggang dulo at maigsi lang po ito. So let's go! And for today's vlog, ang dami po kasi naghahanap po sa akin kung kanino daw po, kung nasan daw po si Viancy mga Kalingap. Sabi ko, nasa bahay lang naman niya at nag-aaral lang naman ng Kalingap. Kasi sabi daw, bakit kaya ang tagal ng vlog ng EDC? Kaya sobrang tagal. Tapos hindi po nila alam, nag-vlog na ako about po din kung ba't po matagal. Pero dito mga Kalingap, yan, actually guys, i-ano nyo po, i-subscribe nyo po si Kalingap JJ para sa ganun ay lagi ko po kayong updated po, dahil siya po yung madalas na nag-update pagdating sa Etsy, Jomcar, Franjoy, and of course sa Mick Chris po, So, yan, actually na-discuss na po niya before, pero this time, mas mas maganda po yung kanyang i-discuss na talagang mas refined na dahilan kung bakit masyadong busy at hindi masyadong napagkikita itong si Viancy. So tuloy po natin to guys. sa aking vlog po ngayon, sa aking updates, dito ko po sasabihin kung ano po ba talaga yung ginagawa ni Viancy. Ano ba talagang pinakatotoong ginagawa talaga ni Viancy? Kasi ang dami po naghahanap. Kasi sabi ko, wala naman ibang pagkakaabalan si Viancy bukod sa kanyang pag-aaral. Ano pa po ba yung iba niyang pinagkakaabalan bukod sa pag-aaral? Kung may alam po kayo guys, yung mga nanonood po dito, comment nyo po dyan sa comment section kung ano po yung ibang pinagkakaabalahan po ni Viancy bukod sa kanyang pag-aaral. Ano po ba? Nagtitiktok? Siyempre, panglibangan naman po yan. Hiwalay po yan. Dapat yung mga siyempre baka may business. Nagbi-business na pala si Viancy. Ay, nagbabay and sell na pala si Viancy ng lupain. Hindi po So yan guys, magandang pagkakataon yan sa mga may alam po na iba na tungkol sa mga pinagkakabalahan ni Viancy. Bukod sa kanyang pag-aaral, ay pagkakataon nyo na po ito para i-share, para malaman din po namin na mga hindi nakakaalam. So yun. So go na guys. natin alam. Baka yun po yung pinagkakaabalahan niya. Pero, ano naman yun, assumption lang naman. Kasi hindi naman po natin alam Mga mga nakahaka na yun. Pero ngayon, mga Kalingap, ito yung totoong talagang yung papakita ko po sa inyo, mga papakita ko. Ito talaga, hindi talaga haka-haka. Talaga nakita ko to. Sinend ito mismo sa akin ng aking professor sa aking school. Kung gaano daw po si Viancy tawag dito. Yung siya, ano bang tawag yun sa pinaka-right term na talagang active siya. Active siyang masyado sa gawain sa school. So, ibig sabihin, mga extracurricular yun. Dagdagin sa grades. Kaya naman pala, yun, connect ako na po yung mga pangyayari. Kung bakit si Viancy may mataas na grades. Yun, ang pinakamagandang balita sa lahat guys. Actually, marami naman po nagko-comment sa aking
comment section na okay lang daw na hindi muna nila mapanood ang EDSI at alam naman daw po nila na tutok sa pag-aaral si Biancy, which is true. And si Kalingap Edo naman po, everyday natin napapanood yan kung ano yung kanyang pinagkakabalan po, ano kaya. Ayun, so si Biancy talaga. And napakagandang dahilan. Guys, napakaganda po talaga kasi hindi ko rin pwedeng sabihin. Kung si Kalingap JJ, hindi niya pwedeng sabihin pero mawawala po kasi yung excitement, guys. Pero ito lang, napakaganda po ng grades ni Vianzi. Kaya naman magkakaroon ng ng double celebration sa na po yan. Sa 6, February 6 po. So yan ang talagang pakakaabangan po natin, guys. Kasi nga po, bukod sa mga exams, quizzes, recitations, attendance, syempre may mga grades po yun. Bukod pa po pala dun, active pa pala po siya sa extracurricular activities. Very good Fiesta. talaga. Tapos pumunta sa community. Iba-ibang Yun. community. Naghahatid ng tulong, papaabot ng tulong, binibisita yung mga bahay-bahay. Yun pala po yung extracurricular na pinagkakabalan po ni Biancy bukod sa kanyang pag-aaral. Ito pala po yung mga Kalingap yung talagang totoo na talagang pinagkakabalan po ni Biancy. So yun na, guys, no? Napakagandang balita po nito. At least talagang updated po tayo sa totoong nangyayari sa buhay ni Biancy. And of course, si Kalingap JJ nagsasalita. And isang school lang naman po yung pinasukan dati ni Kalingap JJ and sa pinapasukan naman ni Biancy ngayon at sa ibang mga beneficiaries ng Kalingap. And kilala ni Kalingap JJ yung ibang professor nga ni Biancy. Siguro nakakausap po niya. So, napaka-reliable po talaga. Is very nice kasi po beneficial siya. Hindi lang sa kanya sarili. Siyempre, mahihain po siya before, di ba? Tapos ngayon, ang dami niya nakakasalamuha. Mas nababawasan yung pagiging mahihain niya po. Especially sa ibang tao. Nababawasan dahil dyan sa community-based Socializing. extracurricular something na ganyan sa school, which is very beneficial sa kanya. And yun, hindi lang nakakatulong sa grades, kundi dun nga po sa kanyang personality. Kaya po yung grades niya pala po, sobrang taas. Sobrang, Grabe. beyond average. Nako, maganda talaga to. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing average? Hanggang saan ba ang abot ang level ng pag sinabing average? Sa aking pagkakatanda po, guys, bihira akong makakuha ng ganun dati. Kaya siguro pag sinabing mga 85, 86, yun po siguro yung mga tinatawag na average po, pero pagka mas mataas pa doon, yun na yung grade ni Biancy. So parang alam nyo na rin, kumbaga hindi man eksakto, pero may idea na po tayo, di ba? Yun po yung sabi po sa akin. And hindi ko na po i-reveal muna yung grades kasi po yung grades ay siguro i-reveal yun ni Biancy sa vlog na ni Kalingap. Kasi pag ni-reveal ko na po ngayon, mawala na po element of surprise, mga kayo. Yun. Grabe. Of course, kahit pa ang inyong lingkod, guys, meron din po tayong mga nalalaman tungkol dyan. Kaya lang, syempre, hindi natin pwedeng i-discuss. Kasi nga, mas maganda kung si Biancy mismo or si Kalingap Edo, silang dalawa ang talagang magpapakita niyan. Para naman yung sorpresa ay talagang buong buo, hindi po ba? So alam nyo na, pag nalaman nyo, ay may mga, pala si Biancy, may mga reward dahil ganitong grades nyo, ganito yung nakuha nyo grades sa ganitong subject, di ba? Hindi ko na po sasabihin. Pero ito po yung mga Kalingap. Ito na. Ilalagay ko na kung ano ba yung tinutukoy kong nakita ko na pinagkakabalan po ni Biancy bago tayo magpatuloy. So ito mga Kalingap, let's go! So, ayun. Yun naman pala yung community visit done. Galing. Actually, ko rin yan. Napanood ko rin yan sa FB. Meron pong nag-post. Kaya lang, hindi ko binigyan pansin kasi
Ayoko pong pangunahan yung mga kagaya nila Kalingap JJ. Mas gusto ko pa yung sila muna at bilang isang reactor, no? Sa kanila ako magre-reaction sa mga legit na mga vloggers kaysa unahan ko sila, no? Hindi po ganoon si si Batang Elio. Di ba lang late? Which is lagi naman po ako late kung react, pero okay lang sa akin 'yon. At least yung aking yung aking sinusunod kahit sa sarili ko lang ay nagagawa ko palagi. Mga kalingap, so mahaba ata yung nilakad nila. Kalingap sa kanila community visit. Yung po community visit po na yun po yung extension ng school po namin. Kung saan yung pong magpapatayo siguro doon ng parang community-based school. Tapos parang kung isang magandang lugar or parang barangay, mga sama-samang mga bahay. Tapos ipon-ipon, tapos parang may livelihood, may kakitaan, hanggang mga kalingap. Tapos yung school unit tutulong ko provide side. Yun. Tapos pinapaaral sila, pinagtatanim, mga ganun. Nakakatuwa kasi si Bensi parang talaga siya. Nahuhulma siya dun sa environment na meron Tama. ang lako ngayon mga kalingap. Nakakatuwa kasi yung ganun mga kalingap, yun, mahirap yun. Sobrang hirap. Ilang araw po yung tinatapos mga kalingap. 2 to 3 ata yun. Tapos may program pa sila. Nakakatuwa dun kasi talagang napaka-participative ni Beyonce. Or sadyang mandatory sa kanila. Pero hindi po eh. May nakikita din po kasi yung picture ni Beyonce na sumasali sa mga ganito, extracurricular na ganito. Pero yun po mga kalingap, mataas po ang dyan ang percentage sa grades. Kasi po, ang kasama po ni Beyonce, tourism x nursing. Mga nursing po ang kasama po nila. For sure, mga kalip, yan? Siguro NSTP. Mga ganun. Yun po yung pwedeng subject po niya dyan. Kung bakit sila nag-combine. Kasi ganun po din kami mga kalingap dati. Talagang may combination. Talagang may kasamahan po kami pag pupunta kami sa mga ganyang community. Kasi po, ang hirap pag lang yan, pag isa lang or dalawa lang o kaya tatlo. Mahirap po yun dapat kasi nag-data gathering pa kayo dyan and kung ano-ano pa. So yun naman po mga kalingap pala yung pinaka-update kay Bensi. Kailan lang po yun mga kalingap and wala siguro pang makakakita niya. Wala pang nakita niya sa Facebook eh. Na share yan. Wala pa po mga kalingap. Yung mga picture nila. Wala pa sobra. So ito pala mga kalingap. Pinagkakabalan ni Bensi. Talagang walang iba kundi puros pag-aaral. Yun lang. Kaya kawawa yung mga basher po mga kalingap kasi pilit silang gumagawa ng mga kung ano-anong mga kwento regarding sa kanilang dalawa. Kaya siya may ganito, ganyan. Parang dito po mga kalingap. So yun guys, no, nabanggit ni Kalingap JJ na kawawa yung mga bashers. Yes, bakit niya nasabi yun? Kasi nga ito, nadidiscuss ni Kalingap JJ yung mga totoong pinagkakabalahan po ni Viancy po. And hindi po mapepeke yun or mapapalsificate. Yan, kasi school mismo yan eh. So yan guys, ganun lang naman. And sa mga bashers, alam naman po natin na kahit sila mismo, alam naman po nila yung katotohanan. Kanya nga lang, talagang sinasadyaan nila po yung ganong gawain. Siyempre, for the views, yung ganun ba, kumbaga, siguro meron silang mga monetized na Facebook account, which is nakaka-attract sila ng attention kahit hindi maganda, ay ginagawa na po nila yon para pagkakitaan. Or meron din mga sinasabi before na merong big fish na tinatawag na nagko-command at nagpapasahod sa mga bashers. Well, pwede, pero basta bashers, bahala sila dyan. Buhay nila yan eh, no? Makakatulong po itong vlog na to para maibsan or mabawasan yung mga basher kung ano ba talaga yung pinagkakabalahan talaga ni Bensi. Yung totoong pinagkakabalahan ni Bensi. Kasi marami pong hindi po naniniwala sa mga katotohanan eh. Mas pinapaniwalaan po nila kung ano yung nababasa at nakikita po nila sa Facebook. Tapos, hindi pa verified or certified yung mga napapanooran po nila. Nakakalungkot.
Ayun, totoo po 'yun, sa totoong buhay marami po talaga guys yung mas, pumapanig sa mali na impormasyon kaysa sa totoong impormasyon. Hindi lang dito sa social media, kahit sa politika guys. Kahit sa politika ganyan din, mas pinaniniwalaan nila yung mali kaysa sa tama na pangyayari. Which is alam nila yung ginagawa na tama, pero pinipilit pa rin nilang gawing mali. Siguro mas idol nila yung yung gumagawa ng mali. May mga gano'ng bagay po, guys. At dapat po hindi ganun. Kaya po sa oras na ito sa vlog na ito mga kalingap, abangan nyo February 6. Yun na. Yun yung pinakaabangan nyo. At ito po mga kalingap po, Ayan, oh. singkapal ng papel. Yan oo. Grabe, ang Yan dami o niyang guys. sobre, Yan. Yan ang regalo at reward. Regalo kay Kuya Ed sa birthday niya. And sa reward po ni Benzi, for sure daw ba celebration to. Mga kalingap. Kaya ayun, maraming salamat po sa inyo sa mga solid at mga syempre warrior. Talagang defender pa para hindi po maniwala at mga i-report yung mga kumakalang fake news. So, thank you po. So yun guys, no? Grabe talaga. Talagang naka-excite naman po sa February 6 kung ano yung mga kakaabang-abang talaga, no? Bukod sa birthday ni Papa Eds, meron pang double na celebration yung tungkol naman kay Viancy. Actually, na-discuss na natin yan. Na-reaksyonan na natin yung sinabi ni Kalingap JJ, pero kasarap lang pong kasing ulitin po dahil maganda nga po yung balita kaya kahit paulit-ulit hindi nakakasawa yan. So yun guys, and hanggang dito na lang ulit, and maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumama po sa akin sa maiksing vlog na ito. And of course, kapag ka po nagustuhan ninyo ulit ang ating pinag-uusapan, huwag natin kalimutang pindutin ang like button. And of course, alam kong may mga nahiya pa rin na pindutin ang subscribe button. Napapansin po natin yan. Although, makikita natin sa views compared sa kung gaano karami yung views compared sa subscribers. Kumbaga, hindi siya balanse. Kaya huwag na po kayong mahiya. Pindutin nyo na po yan. So, yun na nga guys. God bless po sa lahat. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, ingat po ang lahat at hanggang dito na lang. So, pansamantala, papaalam po muna ako. Bye!